Yo, what's up guys? We have some NBA news dahil nag-decide si Trae Young na i-decline ang kanyang 48.97 million player option sa Washington Wizards para maging isang unrestricted free agent. Matatandaan na kinuha siya ng Wizards mula sa Atlanta Hawks noong January, kapalit sina Corey Kispert at CJ McCollum. Pero 5 laro lang ang nalaroan niya dahil sa mga naging issue sa injury. Kahit na maikli lang yung naging pananatili niya roon, balitang gustong-gusto niya yung city ng DC at buong organization. Kaya naman itinuturing pa rin silang frontrunner na makuha siya muli. Ang pag-opt-out na ito ay isang strategic move lang para kumuha ng mas mahabang contract security at i-test ang market kung saan inaasahan ang matinding max contract interest mula sa ibang mga team. Maraming teams ang may malaking cap space na siguradong susubukan siyang habulin tulad ng Chicago Bulls at Brooklyn Nets na kayang-kaya siyang bigyan ng maximum deal. Isa rin sa pinaka-interesting destination para sa kanya ay ang Miami Heat. Lalo na't kung magagawa nilang i-pair si Trae Young sa nababalitang trade target na si Giannis Antetokounmpo upang bumuo ng isang ganap na championship contender sa East. Pero kung iisipin, ang pinaka-logical at may pinakamalaking chance pa rin na landing spot para sa kanya is yung Wizards. Pero what if San Antonio Spurs para makatambal si Victor Wembanyama, 'di ba? Ang pick and roll combination ng isang elite playmaker tulad ni Trae Young at ang pambihirang tangkad ni Wemby ay magiging isang malaking nightmare para sa depensa ng kahit sinong NBA team. What if lang naman na may mangyaring trade papuntang San Antonio, magiging mas madali para sa Spurs na bitawan yung mga usapan na kay De'Aaron Fox na ibuhos na lang yung lahat ng resources kay Trae Young. Mas swak kasi yung court vision at perimeter shooting ni Trae sa tabi ni Wemby kumpara sa slashing style ni Fox. Kaya mas magiging dynamic ang opensa ng Spurs. And sa huli, kahit nabukas si Trae na bumalik sa Wizards para sa isang long-term pack, mahirap tanggihan ng isang pagkakataon na maglaro sa ilalim ng Spurs culture at pamunuan ng backcourt na isang promising franchise. Ang mabilis yung decision ito ay magiging meet siya ng isang nakakapanabik na free agency simula sa June 30. Next, mukhang planchado na yung magiging future ng isang LeBron James. Malaki yung chance daw na bumalik siya ng LA Lakers. Maraming lumalabas na ulat na hindi siya interesadong kumuha ng pay cut para bumalik sa Cleveland Cavaliers. At bagamat nagpakita ng interest yung Golden State, mas pinili niyang manatili sa Hollywood. 8 seasons na siya sa franchise, may dala ng championship at nandyan pa yung kanyang anak na kasama niya sa roster. Kahit papasok na yung panibagong yugto ng kanyang career, nagagawa niya pa rin yung mag-average ng 21.6 rebounds, 7 assists per game para tulungan si Luka Doncic sa pag-transition ng team sa bagong era. Ang mas nakakagulat na ulat ngayon ay yung posibilidad na sumunod ang kanyang dating kakampi na si Kevin Love. Kasi magkasama nga sila ngayon nag-reunion nga yung 2016 Cavs. Matagal nang naiugnay si Love sa Lakers noon pa, 2015, pero ngayon posibleng magkatotoo matapos niyang mag-average ng 6.7 points at 6 rebounds para sa Utah Jazz. Malinaw na ang matibay na samahan ni na LeBron mula sa kanilang championship run is yung pangunahing dahilan ng reunion na ito. Sa kanyang edad at 16 years na sa liga, hindi na aasahan si Love na magtala ng dambuhalang numbers, kundi yung magiging isang vocal leader sa bench na magtuturo sa mga batang players kung paano maging tunay na professional. Lipat naman tayo sa usaping trade rumors bago ang NBA draft dahil mainit ngayon ang pangalan ng Atlanta Hawks swingman si Jonathan Kuminga. Nakuha ng Hawks si Kuminga mula sa Golden State Warriors noong February trade deadline at mayroon silang hanggang June 29 para magdesisyon sa kanyang 24.3 million team option. Sa 16 na regular season games niya sa Atlanta, nag-average siya ng 12 points bago itinaas ang kanyang laro sa playoffs laban sa New York Knicks kung saan nagtala siya ng 13.7 points bago sila matalo sa 6 games. Dahil malapit na ang draft at free agency, nagsimula ng mag-conduct ng due diligence ang front office ng Hawks para tingnan ang tunay na halaga sa trade market ni Kuminga. Ang hakbang na ito ng Atlanta Hawks ay may malaking kinalaman sa kanilang hawak na draft capital. Particularly yung number 8 pick mula sa New Orleans Pelicans at yung number 23 pick mula sa Cleveland Cavaliers. Maraming mock drafts ang nagpapakita na posibleng piliin ng Atlanta sina Michael Brown Jr. sa number 8 at si Jaden
Quintines sa 23 pick upang kumuha ng mas murang talent. Kung tuluyan nilang i-trade si Kuminga, mas lalo silang makakakuha ng mga karagdagang assets at veterano na swak sa kanilang timeline para manatiling playoff contender sa Eastern Conference. Kaya naman bago sumapit ang June 29, asahan na ang mas marami pang leaks at negotiation na magpapabago sa muka ng bawat kupunan.